Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Minsan lang po makabawi ang mga katatayan. Dahil pagkatapos po nito, araw-araw ulit ay araw ng mga nanay. Pero higit sa lahat, araw-araw ay araw ng Panginoon. Dahil ang bawat araw, ito'y ginawa ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula sa pangangaral, dahil naniniwala ako Father's Day naman ngayon, at naniniwala din po ako na usually, ang mga kananayan ang laging napaparangalan, ang mga kababaihan, pagkapalpakan, ang tatay laging nasisisi. Pero kapag maganda ang tinatakbo ng pamilya, laging ang nanay ang napaparangalan. Tama po ba, di ba? Kaya makikita po natin ang sabi ng Biblia in the book of Malachi, chapter 4, verse 6. Muling ibabalik ng ating Panginoon ang puso ng isang tatay upang mapalapit sa puso ng isang anak. At ang puso ng anak sa kanyang tatay. So napakahalaga sa isang pamilya, tandaan po natin, na magkaroon ng tinatawag na paninindigan ng isang tatay. Hindi dahil, kaya sabi nga ng isang libro, ng Maximizing Manhood, one of the problem of our men, of our father today, of our dad today, is what we call identity crisis. The other term for identity crisis, it's modeling. Hindi namin alam ng mga kadalasan ng mga katatayan, hindi alam ng mga katatayan kung paano niya ipoposisyon ang kanyang sarili. Don't believe the world saying that a happy wife, a happy life. No. It should be a happy spouse. A happy husband, a happy father, a happy wife, a happy mother will create a happy environment, a happy family. Hindi pwedeng isa lang ang masaya at yung tatay ay naghihirap. Hindi naman pwedeng si nanay lamang ang naghihirap at yung tatay ay masaya. It should be both. Dahil lagi po natin tatandaan ang isang tatay, the word dad, kanina ko lang habang naglalakbay, nilagyan ko ng acronym, nandoon yung tinatawag na dedicated din. Nandoon din yung tinatawag not just only dedicated, not just only devoted, nandoon din yung discerner. Nandoon din yung doer, na siya yung gumagawa. It's not about, sabi ko nga last time, a few months ago, it's not about the net worth of your spouse, of your wife. It's about your self-worth. Hindi mahalaga, it's not about competition. Hindi mahalaga kung yung asawa mo ang malaki ang sweldo sa'yo, tandaan mo at the end of the day, you're still the man. Ang sabi ng Biblia, that in the church, that Jesus Christ is the head of the church. In the family, hindi pwedeng ang babae ang maging ulo ng pamilya. There will be a chaos. There will be an imbalance. At the end of the day, it's still the man who is the head of the family. Kaya nga po makikita po natin sa tahanan, kapag ang isang tatay, siya ay nakipaglaban, hindi lamang sa tinatawag na mga pagsubok sa buhay, sa pagtatrabaho, sa tinatawag ng mga sakripisyo, ngunit kung siya'y makikipaglaban sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Panginoon, ang kanyang pamilya magiging matagumpay. Ang kanyang anak ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang sabi ng Biblia in the book of Psalms chapter 112 verse 1 to 3, that a man or a righteous man who fears God, ang kanyang sambahayan, ang kanyang anak ay magiging makapangyarihan sa lupa. Pag ang tatay ay tatayo bilang isang pagkatatay, ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng katatagan, magkakaroon ng katagumpayan. Ang kanyang mga anak, sila ay magkakaroon ng idolo. Huwag natin hayaan ang ating mga anak idoluhin si Ding Dong Dantes, idoluhin si Superman, idoluhin si Mission Impossible. Unang-una, kailangan maging idolo nila ay tayo. Because we are the representative of God. Kaya huwag kang mag-self-pity na hindi naman ako kumikita malaki sa pamilya. Ang lagi mong tandaan, kahit hindi ka ang kumikita ng malaki sa pamilya, magiging tapat sa Panginoon, magiging tapat sa iyong asawa, magiging tapat sa iyong pamilya at makikita mo, ang buong pamilya mo ay magiging masaya. Kaya nga sa mga katatayan, tayo ay laging tatayo. Tatay nga eh. Tatayo, di ba? Tatayo tayo sa gitna ng kaguluhan and you will make a stand, a decision para ikaw ay manindigan para sa iyong anak, na ang iyong anak ay hindi mapapahamak, ang iyong anak ay hindi magdodroga, ang iyong anak ay hindi magbibisyo, ang iyong anak ay hindi mangangalunya, ang iyong anak ay magkakaroon ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya nga sa mga katatayan, you are doing a great job. Mahusay ang ginagawa ninyo sapagkat kayo ang tumatayo, hindi lamang bilang isang pader ng tahanan, kundi bilang isang pundasyon ng tahanan. Tandaan po natin, kadalasan, alam naman po natin sa pamilya,
Kadalasan kapag ang tatay ang nawasak, nasira, nalaglag sa tinatawag na temptasyon, kadalasan ang pamilya magkakaroon ng kaguluhan. But yes, thanks God, nandyan kayong mga kananayan. Pero kapag ang tatay, kadalasan ang bumigay sa pamilya, kadalasan ang buong tahanan ay nagko-collapse. Pero at the end of the day, kapag ang isang tatay ay hindi niya natayuan ng kanyang paninindigan, ng kanyang responsibilidad bilang isang tatay, ang Diyos ang magiging ama at tatay ng pamilya. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang may-ari ng buhay ng bawat isa. Manalangin po tayo at dumako po tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dakilang Ama, sa oras at sandaling ito kami po ay nagpapasalamat. Hindi lamang po dahil sa araw ng katatayan, hindi lamang po na ang bawat pamilya ay binuo mo sa kabila ng mga kaabalahan, Panginoon, kundi kami nagtitipon-tipon para mas lalo kang parangalan sa aming buhay. Mas lalong maunawaan po namin ang bawat katotohanan na mahahayag sa pamamagitan ng iyong lingkod, na kung saan ang iyong banal na salita ang dadaloy sa aking bibig, Panginoon, at ako'y lamang ay iyong instrumento na kung saan, Panginoon, ang aking sarili ay hindi makikita ng mga tao, kundi ikaw po ang kanilang maririnig, ikaw po ang kanilang makikita, at ang bawat isa, ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya, Panginoon, ay mas lalong lalago, Panginoon. Sila'y makikita namin, Panginoong Yesus, na lumalakad sa katotohanan at katagumpayan, Panginoon. Dahil, Panginoon, kami nagtitipon-tipon, hindi lamang para parangalan ka. Kami nagtitipon-tipon, kundi para kami, Panginoong Yesus, ay mas lalong ibigin ka ng lubusan sa oras na maunawaan namin, Panginoon, na kami ang iyong unang inibig sa aming buhay. Kaya dakilang Ama, dalangin po namin, O God, na sa bawat salitang kanilang marinig, ang himala, ang pagpapala, ang pagbabago, ay maranasan ng bawat isa sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Lagi mong tandaan, kapatid, maraming pagkakataon hindi mo maunawaan ang nangyayari sa iyong buhay because God is moving you out from comfort zone. Inialis ka ng ating Panginoon sa mga bagay na nakasanayan mo sa iyong buhay. Maaaring magtataka ka bakit bigla ka nawalan ng trabaho. Hindi ibig sabihin na ikaw ay pinarurusahan ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay may nagawang kasalanan. Ikaw ay inialis ng Panginoon dun sa nakasanayan mo upang lumapit ka sa ating Panginoon at lumipat ka sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming pagkakataon, nag-uusap nga kami kahapon ni Brother Harvey, maraming pagkakataon na ang tao ay nabubuhay dahil nandun sa nakasanayan niya. Nakasanayan niya na tuwing 15, tuwing katapusan, magkakaroon siya ng tinatawag na sweldo. Na kapag ang isang tao ay isang ahente, kapag ikaw ay nakabenta ng tinatawag na iyong ibinibenta, magkakaroon ka ng tinatawag na komisyon. Pero lagi po natin tatandaan, sa anumang panahon ng ating buhay, hindi tayo magtitiwala sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, kundi lalong magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng ating buhay. Ganito lamang po yan, ang isang empleyado, isang negosyante, pag siya ay nagtrabaho, maaring siya man ay mag-excel sa trabaho niya, maaring siya man ay hindi mag-excel sa trabaho niya, at the end of the day, siya ay sisweldo ng 15 at katapusan. Tama po ba? Sabi ko kay Brother Harvey, ang isang pastor, hindi kagaya ng isang empleyado. Being a pastor, it is not a job. Being a pastor, it is not a position, but being a pastor, it is a calling. It is a devotion, na kung saan ang tao, magtatrabaho siya para magkaroon ng posisyon, magkaroon ng promosyon, magkaroon ng sweldo. At the end of the day, kahit hindi ka mag-excel sa buhay, magkakaroon ka pa rin ng sweldo. Tama po ba? Pero ang pastor, kahit pag-usayan niya sa kanyang ginagawa, pag-usayan niya sa tinatawag na pagbibisitation, pangangaral ng Ebanghelyo, pagdi-discipleship, at the end of the day, hindi siya nakatali sa 15 o katapusan, o wala siyang tinatawag na promosyon mula sa tao, wala siyang tinatawag na anumang inaasahang pagpapala dahil alam niya sa kanyang buhay na siya'y naglilingkod hindi sa tao, kundi siya'y naglilingkod sa Panginoon. So what I am trying to say, don't settle na kaya ka nag-e-excel sa trabaho mo because there is a monetary exchange. Ikaw ay nagtatrabaho because it is a gift of God. Ikaw ay may negosyo because it is a gift of God. Pero higit sa lahat, kaya ginagawa mo ang mga bagay na ito, hindi lamang para mabuhay ang iyong pamilya, hindi lamang para matupad ang iyong pangarap, kundi para makita ang ating Panginoon sa iyong buhay. Sapagkat ang lahat ng iyong ginagawa, hindi para mabigyan ka ng promosyon. Hindi para magkaroon ka lamang ng sweldo. It's good. Hindi ko sinasabing hindi. Bakit? Meron bang taong magtatrabaho na hindi siya sisweldohan? Kaya ka nga nagtatrabaho para mabuhay mo ang iyong pamilya. Pero lagi mong tatandaan, kaya ikaw ay nagtatrabaho, the first and foremost important thing na ilalagay natin sa ating buhay para makita sa ating buhay ang ating Panginoon.
Whatever you do, ang sabi ng Biblia, you do it for the glory of God. Hindi dahil sa ikaw ay pararangalan ng tao. Hindi sa dahil sa ikaw ay hangaan ng tao. Lagi ko nga naaalala sa laging sinasabi sa amin ng aming ama, maraming tao kapag merong job, ayaw ng job-jobin. Maraming tao kapag dumating na yung pagpapala, ayaw nang magtapat at magpatuloy at pangasiwa ng bawat pagpapala sa kanyang buhay. Kaya kung ating makikita, inialis ka ng ating Panginoon sa tinatawag na comfort zone, maaring natapos o natigil yung pagtustos sa iyo ng iyong anak, maaring ikaw ay nawalan ng trabaho, maaring nagsala ang iyong negosyo, hindi ibig sabihin na ikaw ay pinarurusahan ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin na ikaw ay pinahihirapan ng ating Panginoon. Kaya ka inialis ng Panginoon sa tinatawag na comfort zone upang pumasok ka sa tinatawag na pananalig sa Kanya ng lubusan, upang sa pananalig mo sa iyong Panginoon, upang sa pagkakilala mo sa iyong Panginoon, makikita mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, hindi ang ibang tao lamang ang gagamitin ng Panginoon. Ikaw mismo ay ginagamit ng ating Panginoon because you have a wisdom, you have a gift, you have an ideas, kailangan mong gamitin ito, and you have a potential na hindi kaya matumbasan ng ibang tao. Don't compare yourself sa ibang tao. Tandaan mo, sa oras na inialis ka ng Panginoon, dun sa nakasanayan mo, ang unang-unang pinapatay sa iyo ng Panginoon, yung iyong laman. Pag ang isang Kristiyano ay matampuhin, ang isang Kristiyano ay matigas ang ulo, ibig sabihin siya'y buhay. Dahil ang patay, hindi nagtatampo. Ang patay, hindi nagrereklamo. Ang patay, hindi napapagod. Kaya kapag ikaw ay napapagod sa paglilingkod sa Panginoon, napapagod ka na gustusan ng iyong pamilya, ibig sabihin nabubuhay ka pa rin sa iyong laman. Ang sabi ng salita ng Diyos, crucify yourself, it is not I that live. Hindi na dapat ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, at para hindi na ikaw ang mabuhay sa iyong sarili, kailangan isuko mo ang iyong buhay, ang iyong kalakasan sa ating Panginoon. Sapagkat lagi po natin tatandaan, ikaw ay naligtas, hindi lamang para maging Kristiyano. Ikaw ay naligtas para magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. At kailangan magbago ang iyong buhay upang makita sa iyong buhay, hindi ang sarili mo, hindi ang luma mong buhay, kundi makita na si Kristo na ang nabubuhay sa iyong sarili. At kapag bago na ang iyong buhay, makikita mo, ang pagpapala, ang himala, ang katagumpayan ay isusunod sa iyo ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita na ang lahat na nagpapatuloy, lahat ng nagtitiwala, lahat ng sumusunod sa Panginoon, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya nga po sa umagang ito, napakasimple lamang po ng ating pag-aaralan at pag-uusapan sa umagang ito. It's about that God will sustain you. God will sustain you. Ang Diyos ang magtataguyod sa iyong buhay. Huwag mong sasabihin at pagmamalaki na ang trabaho ko ang magtataguyod sa aking buhay. Yes, it is the instrument of God. Yes, ito ay kaparaanan ng ating Panginoon. But never ever, huwag mong hayaan to substitute your work sa tinatawag na pananampalataya mo sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay magtatapos. Ang lahat ng bagay, ito'y pansamantala lamang. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, dumaan ka man sa tinatawag na season ng kakapusan, sa season ng problema, maaaring sa panahon ngayon, dumaraan ka ng pagliligligan. Kaya ka nililiglig ng ating Panginoon para lumabas sa iyo yung pinakamagandang pagkalikha sa iyo ng ating Panginoon. It is the testing of your character. Kaya nga ang text po natin ngayong umaga, napakasimple lamang po. It is written in the book of 1 Kings, chapter 17, verse 8 to 16. At babasahin ko po ito ng mabilis at dito ko lamang po kukunin ang pangangaral ko po sa umaga at sa sandaling ito. Tandaan mo kapatid, hindi nagkulang sa iyo ang ating Panginoon. At hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belonged to Sidon. There is a widow there to provide for you. So he set out and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks for the firewood. He called out to her and said, Please bring me a liter water of jar, so that I may drink. As she was going to get it, he called out to her and said, Please bring me a piece of bread in your hand. But she said, As the Lord your God lives, I have no bread,
Only a handful of flour in the bowl and a little of oil in the jar. See, I am gathering a few sticks so that I may go in and bake it for me and for my son, that we may eat it as our last meal and die. Elijah said to her, do not fear. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na baka mapahamak ang iyong anak. Dahil maaring di mo man siya kasama, maaring matigas man ang kanyang ulo, lagi mong tatandaan, dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa pagmamahal mo, isang araw, yung anak mo, makakasama mo na sa gawain ng Panginoon. Is there anything too hard for God? Huwag mong katakutan na baka mapahamak ang iyong anak. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang oras ng pagkilos niya sa buhay ng iyong anak, kung paano naranasan ng ating mga kapatid na dati hindi nila kasama ang kanilang asawa, hindi nila kasama ang kanilang anak, yung pinakamatigas na ulo ng iyong anak sa iyong pamilya, yon ang magiging pinakamatibay na gamit ng ating Panginoon sa inyong pamilya. Tandaan mo, the God that we serve, He changed the time and the season. At ang sabi po ng pagpapatuloy, in the following verse, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty, until the day that the Lord sends rain again on the face of the earth. She went, and again on the face of the earth she went and did as what Elijah said. And she and he and her household ate for many days. The bowl of flour was not exhausted, nor did the jar of oil become empty, in accordance with the word of the Lord which He spoke through prophet Elijah. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makikita po natin on verse 8, ang sabi po nito, and the word of the Lord came. At ang salita ng Diyos ay dumating kanino? Kay Elijah. Makikita natin, we can hear the voice of God the more that we draw close on God. Mas marami kang kaabalaan sa iyong buhay, mas lalong hindi mo maririnig ang ating Panginoon. Because you are too busy listening on the worldly noise on your surrounding. Pag marami kang problema, marami kang kaabalahan, ang sabi ng salita ng Diyos, be still. Huwag kung ano-anong balita ang pinapakinggan mo. Huwag kung ano-anong suggestion ang iyong pinapakinggan. Ikaw ay lalong lumapit sa ating Panginoon, mas lalong kilalanin ang ating Panginoon. Dahil sa oras na nakikilala mo ang ating Panginoon, mas lalong nakikita mo ang pangarap ng ating Panginoon sa iyong buhay. When you hear the voice of God, obey it. Because the moment that you obey it, mas lalong nagiging maliwanag ang plano ng ating Panginoon sa iyong buhay. Malaki ang plano sa iyo ng ating Diyos. Malaki ang plano at pag-asa mo sa iyong buhay. Ang kailangan mo lamang maunawaan, alamin ang plano ng ating Panginoon. Ang lahat ng katanungan mo sa buhay, ang lahat ng tinatawag na kasagutan mo sa buhay, matatagpuan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Every answer, every question, every miracle, everything that you need, it is written in the Word of God. Kapag nasa iyo ang salita ng Diyos, ikaw ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi yung merong bilyon-bilyon sa bank account. Ang pinakamayamang tao sa lupa ay hindi yung kilala ng mga tao sa paligid. Ang pinakamayamang tao sa lupa ay kapag ang salita ng Diyos ay nag-uumapaw sa kanyang buhay. At kapag nag-uumapaw ito sa kanyang buhay, tiyak na isasagawa niya ito. Sapagkat ang katagumpayan mo ay wala sa iyong pagsisikap. Ang sabi ko nga sa aking asawa, sa mundo, kaya maraming tao ang nagtatagumpay dahil sila ay nagsusumikap. But that is not enough. Hindi sapat na ikaw ay nagsusumikap, nagtitipid, ginagawa mo ang lahat ng daily grind mo sa iyong buhay just to fulfill your dreams, just to have a plans in your life. Hindi sapat ang lahat ng ito. Sapagkat ang tao, ang kanyang ipagmamalaki, kaya siya nagtagumpay sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagsusumikap. Ang mundo nagtatagumpay, pansamantala, dahil sa kanyang katalinuhan at kasipagan. Pero lagi po natin tatandaan, kapag walang pananalig at pananampalataya sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay walang saysay. Ang isang Kristiyano, merong paniniwala at pananalig sa ating Panginoon, pero merong kulang ang pagsasagawa. Maraming tao gawa ng gawa, pero walang pananalig at ito'y patay. Maraming tao naman merong pananalig at walang paggawa,
ito din ay patay. Because the only way for us to be blessed is when we do our faith. That our faith, ang sabi ng salita ng Diyos in the book of James chapter 2 verse 24, that our faith is justified by our works. Sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nakikipagniig sa ating Panginoon. Sinasabi mong pinupuri mo ang Panginoon ng iyong labi, pero hindi ka naman tumutulong sa gawain sa bahay. At nasaan ka sa loob ng 4, 5, o 6 na araw ng iyong buhay after this service? Lagi mong tatandaan, ang paglago sa Panginoon ay pagkakaroon ng oras sa ating Panginoon. Hindi ka lalago lamang dahil nakikinig ka kay Brother Jonathan o kay Pastora Magda. It is not enough. Kailangan mo magkaroon ka ng personal na komunikasyon sa ating Panginoon so that when you know God, sa oras na makilala mo ang Panginoon, wala ka ng katatakutan sa iyong buhay. Dahil alam mo, sa bawat paghakbang mo sa iyong buhay, hindi ka nag-iisa at kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia in the book of Galatians chapter 5, basahin po natin ng mabilis, Galatians chapter 5 verse 16. But I say, walk habitually. Hindi sinabing, maglakad tayo, mabuhay tayo, na tayo'y nabubuhay lamang sa sarili nating katalinuhan. Ang sabi po dito, but I say, walk habitually in the Spirit of God, in the Holy Spirit. Kailangan bawat araw para hindi ka magkaroon ng tinatawag na mga pamimintas sa kapwa mo, para ikaw ay hindi magkaroon ng katamaran. One of the dream killers na meron ng bawat isang tao is laziness. Kahit gaano kaganda ang iyong pangarap, kahit gaano ang pagpupuri mo sa ating Panginoon, kung hindi ka hakbang at hahayaan mo na ang katawan mo ang siyang maghari sa iyong buhay, hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay. Wala kang nakita maunlad na tamad. Tandaan po natin, I remember what Smith Wigglesworth and David Paul Yugitchu said. There are 7 secrets in life. Merong 7 bagay o susi o sekreto sa buhay ng isang Kristiyano. Gusto niyo malaman yung 7 susi sa buhay ng isang Kristiyano? Tandaan mo, sa isang tinatawag na bakery o sa isang restaurant, meron silang tinatawag na secret recipe. Sa isang ahente, meron silang tinatawag na secret formula kung paano nila mape-persuade ang bawat kanilang kliyente. But in order for us to live a life that is full of blessing, that is full of miracle, we must do these 7 secret things. Number 1 is prayer. Number 2 is prayer. Number 3 is prayer. Number 4 is prayer. Number 5 is prayer. Number 6 is prayer. Number 7 is prayer. Because when you pray, doon lalo yung tinatawag na katalinuhan, kaparaanan, karunungan at anointing ng ating Panginoon. So that when you read the Bible, you will understand the depthness of God in His Word. Maraming tao, binabasa niya ang salita ng Diyos pero hindi niya maunawaan because he lacks a communication with God. Maraming magagaling sa Biblia. Pero hindi nila maisabuhay ito because they lack the anointing. They lack the Spirit of God. But when you pray, isang araw maririnig mo na ang boses ng ating Panginoon because you are saying, Lord, I depend in you, O God, with all my life, with all my strength. Because when you pray, it is like you are saying, Lord, my life only revolves in you. And the more that you know God, the more that you prosper against the weaknesses of your life. Pag ikaw ay laging nananalangin, hindi naman yung laging kahilingan mo ang hihingin mo eh. That Lord, I want your presence in my life. That Lord, I want to know you more. Mas lalong nakikilala mo ang Panginoon sa iyong buhay, mas lalong nauunawaan mo kung bakit nandyan ka sa sitwasyon ng iyong buhay, hindi ka mananatiling mahirap, hindi ka mananatiling masakitin, hindi ka mananatiling na ikaw ay makasalanan, sapagkat ngayon, kasama ang Panginoon, mapapagtagumpayan mo ang lahat ng pinagdaraanan mo sa iyong katawan, ang mga sakit mo sa iyong katawan ay malalaglag, sapagkat ang sakit ay hindi para sa iyo, sapagkat ang katawan mo, ito'y templo ng ating Panginoon, at kapag ito'y templo ng ating Panginoon, hindi pwedeng manahan dito ang kasalanan, hindi pwedeng manahan dito ang kahirapan, sapagkat ang mananahan lang sa akin ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon,
At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, hindi ka man marunong mag-English, pero kapag ikaw ay tumayo sa harapan ng mga foreigner, ikaw ay makakapagtuloy-tuloy na makapagsalita ng ibang lengguwahe because it is the Spirit of God that gives you an extraordinary thing. It is the Spirit of God that when you open your mouth, you will be like Moses. When you open your mouth, you will be like Timothy. When you open your mouth, you will like me as Apostle Paul. Tatapat siya kay King Agrippa, tatapat siya sa mga gobernador, at siya'y magsasalita. Higit pa niya kaysa magsalita ang mga abogado, higit pa niya magsalita ang mga presidente, because when the Spirit of God is upon you, He will teach you all things. Tuturuan ka niya ng lahat ng bagay. Last week, nagturo po ako sa isang graduation ceremony sa school ng aming anak. At ang bigay sa aking invitation ay 8 o'clock, yung palang start ng ceremony ay 7 a.m. Pagdating ko doon, nakatingin na sa akin yung principal. Bakit daw on late? Sabi ko, ito po yung bigay ninyo. Sabi niya, Pastor, sorry, mali pala yung binigay ko na schedule. Dahil 7:30 magsasalita na kayo, sakto. Siyempre, alam niyo po yun, everything. Pag meron po tayong ka-meeting, sabi nga, naalala ko ang sabi ng isang pastor at isang sikat na composer at makakanta na si Kuya Romel Guevara, kapag ikaw ay may meeting, na 7 a.m., laging ilagay mo sa isip mo, 6:30 meeting mo para maaga ka. So nasa isip ko, 8 o'clock, ang gusto ko makarating ako 7:20. So maaaring mali mang invitation sa akin, at least sakto pa rin ako doon sa pagdating ko. Because one of the most precious commodity is time. Kaya nga sa mga tatay, sa mga nanay, huwag nyo lang isipin yung magandang kinabukasan ng inyong anak. Isipin nyo na magkaroon kayo ng magandang relasyon sa inyong anak. Maibigay nyo nga na maganda ang pag-aaral nila. Maibili nyo nga na magagandang gamit sila. Pero ang hinahanap nila hindi yung gamit. Ang hinahanap nila yung presensya ninyo. Bonus na lang yung presence. Pero ang pinakamaganda yung presensya ninyo. Dahil yung presensya ninyo ang magbibigay ng tinatawag na confidence sa mga bata para hindi sila bumarkada sa ibang mga kabarkada na magdadala sa kanila ng maling impluwensya sa buhay. Tandaan po natin, the first ministry that each and every father and mother and parents must have is the ministry to your family. Dahil ang unang-unang aatakihin ng kaaway yung pamilya ninyo. Pag yung anak mo ay matigas ang ulo, pag yung anak mo ay nahuhulog sa tinatawag na adultery, mabigat sa iyong puso at hindi ka makapag-concentrate sa pananalangin. Pero huwag kang mag-alala, magpatuloy ka lang sa ating Panginoon. Hindi trabaho ni pastor, hindi trabaho ng nanay, hindi trabaho ng tatay, hindi trabaho ng bawat isang Kristiyano na baguhin ng tao. Ang trabaho ng bawat isang Kristiyano ay ipanalangin sila, mabuhay tayo sa kabanalan, at lagi silang i-encourage na merong pagbabago at ang banal na Espiritu ang tatrabaho sa kanilang buhay. Naalala ko ang aking kapatid na si Pastor Dexter. Sa aming pagkakapatid, kaming dalawa ni Pastor Kenneth ang pinakamabait. Dahil lagi lamang kami nasa bahay. Totoo naman po, literally na mabait. Ang aming kapatid na si Pastor Dexter, dahil gusto niyang maging tinatawag na pinuno din, siya ay nagpaka-black sheep. Siya ay bumarkada sa kanyang mga kaibigan na kung saan ay nagiinom, nagdodroga, ng babae. Pero hindi siya pinagalitan ng aming ama. Pero lagi siyang pinapaalalahanan ng aming ama hanggang isang araw, ang konbiksyon ng banal na Espiritu ay kumilos sa kanyang buhay, napagod siya sa tinatawag na bisyo ng mundo, napagod siya sa kasalanan. Dahil ang kasalanan at bisyo, lagi tayong bibigyan nito ng kabigatan. Pero ang Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lagi tayong bibigyan nito ng kapahingahan. Kaya kung ating makikita, just always have a habitual fellowship with God. The more that you talk with God, the more that you speak His promises, the more na nangyayari ito sa buhay ng bawat isa. Kapag ikaw ay lagi nagsasalita sa Panginoon, kapag lagi ka nakikipag-usap sa Panginoon, yung laman mo, ito hindi mabubuhay sa iyong sarili. Kaya nga kung sino ang lagi mong kasama, yun yung na-adapt mo. Kung ang lagi mong kasama ay matatakotin, matatakot ka rin sa buhay. At nung ako ay nagtuturo sa graduation, nung una kinakabahan ako, pawis na pawis ang aking mga kamay at lamig na lamig ang aking katawan. Dahil sabi ko, Panginoon, wala man po bang buwelo na makaupo man lang? Kakarating ko pa lang, papunta na agad ako sa stage, Panginoon. Buti po sana kung Tagalog ang pagsasalita. But it will be a pure English, O God. But Lord, thank God, O God. Thank you, Lord. Thank you, Father, O God, na alam kong hindi mo ipapahiya ang iyong pangalan.
Lagi ka makikipag-usap sa Panginoon. Kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon, according sa pag-aaral, kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon, it is so low na magkakaroon ka ng depression. It is so low na magkakaroon ka ng tinatawag na sakit sa iyong katawan, sa iyong isipan, because your heart, your spirit will be merry. Ang sabi ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. The more that you talk with God, the more na nai-release mo ang kabigatan mo sa iyong buhay. Pag ikwinento mo yan sa ibang tao, papayuhan ka na ibang tao. Ako, gantihan mo yan, yung sumalbahay sa'yo. But that is not the way. The way is to forgive them. The way is to shut down your mouth. The way is to move on. Hindi mo kailangan patulan sila. I remember one story of Reinhard Bonnke. Ang sabi ni Reinhard Bonnke sa isang storya niya, siya ay nagmi-mission sa dako ng Africa. At dahil sa kanyang simbahan, hindi lumalago yung sa kanyang simbahan, he started to go out. He played with his instrument. At habang siya'y nangangaral, laging merong isang tao na laging nakikipagdebate sa kanya. But because of the endowment of the Holy Spirit, hindi niya pinapatuloy na nakikipagdebate sa kanya. At ang sabi niya, one day, nung pagkatapos niya mangaral, pwede ba tayong magmerienda at mag-usap tayo? With a good tone of voice. At yung lalaki na mahilig na makipagdebate, nakita niya si Kristo sa buhay ni Reinhard Bonnke. Dahil hindi niya pinatulan sa kabila ng mga masasakit na salita na sinabi sa kanya. And I say to God, Lord, sana maging kagaya mo ko, kagaya ni Reinhard Bonnke. Na kapag may mga nagsasabi sa akin na hindi magaganda, hindi ako makakapag-isip ng paghihiganti o hindi ako makakapagsalita. Because I know I still lack of the presence of the Holy Spirit. Because when you are always daily baptized with the Holy Spirit, not just only filled with the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, hindi mo na makikita yung kaninaan ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo makikita yung kasamaan nila. Hanggat nakikita mo ang kasamaan nila, ibig sabihin, buhay ka pa sa laman. Hindi ibig sabihin na ito-tolerate mo sila. Hindi ibig sabihin na kukonsin mo sila. Pero ikaw ay maninindigan na ako ay hindi maiinis sapagkat ako ay punong-puno ng kapayapaan at ng disiplina at ng kontrol sa aking sarili. Ang tao, hinihintay lang nila na tayo mainis. Pero kapag nakita nila ang pagmamahal, that is the only way para sila ay mabago sa buhay. We cannot change people. Hindi ko kaya kayong baguhin, pero kayang-kaya kayong baguhin ng Panginoon. The Holy Spirit will not possess you. God will not possess you. But God and the Holy Spirit will give you the freedom to choose. And when you hear the Word of God, ang sabi ng Biblia, sa oras na marinig mo ang katotohanan at salita ng Diyos, harden not your heart. So every day, from the rising of the sun to the going down, para magtagumpay ka sa trabaho mo, sa binibenta mo, sa pag-aaral mo, ang laging hanapin mo, Panginoon. Pag ang Panginoon ang hinahanap mo araw-araw, ang mga kasagutan mo ay isusunod at idadagdag ng ating Panginoon. Lagi mong tatandaan, ikaw man ay magpakasipag sa pag-aaral, magpakasipag sa trabaho, at the end of the day, you still feel empty. You still feel that you are tired. But when the presence of God is in you, lagi kang sa tinatawag na katagumpayan at malaking pangarap sa iyong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, when God is speaking, listen. Sa oras na nagsasalita ang ating Panginoon, ikaw ay makinig. Dahil maraming pagkakataon, ayaw natin makinig dahil marami tayong gustong isumbong sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bago mo pa ito bigkasin, alam na ng Panginoon ang iyong mga hinihingi. At habang ikaw ay nagsasalita pa, dinidinig at tinutustos na ng ating Panginoon ang iyong lahat ng pangangailangan. In only by listening, in only by quietness and rest, you will have strength. The more that you speak, the more that you complain, it consumes your strength. Pansinin mo, mas lalong ikaw ay nagagalit sa iyong anak, mas lalong sumasagot ka sa iyong asawa, mas lalong napapagod ka. Kasi nag-i-effort ka magsalita. Nag-i-effort ka makipagtalo at i-point mo na tama ka.
Hindi mo kailangan makipaglaban. Ang kailangan mo ay manahimik at hayaan ng Panginoon na kumilos sa buhay ng isang tao. Kapag si Kristo ang nakita sa buhay ng bawat isa, ang buong Pilipinas ay mababago. Kapag si Kristo ay nakikita sa ating pagsasalita, huwag mo nang sabihin na mahirap ang buhay. Huwag mo nang sabihin na malas ang buhay. Ang laging sabihin mo ngayon, sabi nga ni Bishop Greg, napakabuti ng ating Panginoon. Laging sabihin mo, napakabuti ng Panginoon, naputulan ka ng kuryente, napakabuti ng Panginoon. May magbabago ba kapag sinabi mo napakamalas ng buhay mo? Pero kapag sinabi mo napakabuti ng Panginoon, alam mong meron kang kapayapaan sa iyong buhay na kaya ka naputulan ng kuryente, kaya ka merong utang dahil unang-una iniaalis ka ng Panginoon na ikaw ay mabuhay lamang from paycheck to paycheck. Na ikaw ay mabuhay lamang sa tinatanggap mong sweldo dahil ang gusto ng ating Panginoon, hindi ka nabubuhay na ikaw ay nakatali lamang sa iyong trabaho. Ikaw ay nabubuhay na ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, magugulat ang lahat ng tao sa iyong paligid. Maybe this season, dumaraan ka sa kakapusan. You will never remain on this season because season changes. Ang bawat panahon ay nagbabago at kapag nagbago ang bawat panahon, lahat ng iniluha mo, lahat ng inintay mo, lahat ng pinagpagalan mo, ito hindi mapapawalang saysay sapagkat when the season of harvest come into your life, makakalimutan mo na ang nakaraan mo sa iyong buhay. Makakalimutan mo na ikaw ay binubugbog ng iyong asawa, minumura ng iyong asawa, pero ngayon siya ay binago ng ating Panginoon. Ang makikita mo, yung pagbabagong ginawa ng ating Panginoon sa buhay ng iyong asawa, kaya hindi na lalabas sa iyo. Huwag mo yung chismis sa mga kapatiran na ugali ng iyong asawa. Protect their identity. Dahil lagi mong tatandaan, ang pinakamagandang pagsumbungan mo ay ang ating Panginoon. Sapagkat sa oras na ikaw ay laging nakikipag-usap sa Panginoon, hindi bingi ang Panginoon para hindi ka pakinggan ng Panginoon. Hindi maikli ang kamay ng ating Panginoon para hindi ikaw tulungan ng ating Panginoon. Kaming mga pastor, we may be your prayer partner, but we are limited. But when you pray unto God, kaya naman kami nagpe-pray para sa inyo, we just need to agree in your faith. Hindi pwedeng kami ang manalig para sa inyo. Kayo dapat ang manalig para sa inyong sarili at kami makikipagtagpo, kami makikipagkasundo lamang sa inyong pinananaligan. Tandaan po natin, nung yung dinudugong babae ay pinagaling ng Panginoon, hindi naman sinabi ng Panginoon, kailangan hawakan mo ang aking laylayan. But it is her faith sa ating Panginoon na mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. Ako'y gagaling. Makatapak lang ako dito sa simbahan. Mula sa aking kahirapan, paglabas ko sa simbahan ito, magkakaroon ako ng boldness so that I can get the wealth of this world. Sabi nga ng isang kapatiran, Pastor Jonathan, mahirap pala maging pastor, ano? Dahil nagkaroon siya ng mini event na overnight sa church, 12 youths lang ang kasama, 13 youths yata. Sabi ko, ikaw bahala kung paano ka gagawa ng pondo para mapakain ng snacks, ng almusal at ng dinner yung mga kabataan. Sabi niya, kinabukasan nung kinamusta ko, naunawaan ko na po ngayon, Pastor, na ang pastor pala hindi lang basta nangangaral ng salita ng Diyos. The Word of God may be free. Ang salita ng Diyos, ito'y maaaring libre. Ang kaligtasan, maaaring libre. Pero tandaan mo, bago mo makuha yung kaligtasan, napakalaking halaga ang ibinayad ng ating Panginoon sa katauhan ng kanyang anak. Ang sabi niya, hindi lang pala basta makapangaral ka, kundi iisipin mo paano sila mapakain, paano kung kayo, paano matustusan ang pangangailangan ng kuryente, ng rental ng simbahan, ng prayer mountain. It is not easy pala, Pastor. Kaya kailangan nauunawaan ko na, Pastor, kung bakit laging sinasabi ni Bishop, ni Pastor Kenneth, ng mga pastor, kailangan kayo maging maunlad sapagkat ang ebanghelyo, ito hindi makakalayaon sa buong mundo kung walang pera, nakaagapay ito sapagkat bawat kaluluwa, it is most precious. Kaya ang kaaway, kadalasan, walang pera ang mga Kristiyano upang mapigilan tayo sa pangangaral. Pero kapag ikaw ay nagkaroon ng pera, nagkaroon ng posisyon, gagamitin mo ito para ma-impluwensya ng maraming tao upang sila'y makakilala sa Panginoon. Magpakalakas ka sa Panginoon. Huwag kang magpakalakas sa iyong pastor. Huwag kang magpakalakas sa iyong nanay. Kapag nagpakalakas ka sa Panginoon, siya ang magiging backer mo sa iyong buhay. Ang sabi ng isang aming kausap ni Pastor King, last time, ang sabi sa kwentuhan, Pastor, hindi dapat ako karapat-dapat na maging presidente ng kumpanya. Dahil unang-una, maraming mas magagaling sa akin ng mga chief engineer, mas mga senior sa akin na chief engineer. At higit sa lahat, mas marami silang karanasan at kaalaman.
Ang ginagawa ko lang lagi sa buhay ko, that I will excel in my job and I will always pray. Ang sabi ng mga matataas na opisyal na lalagpasan ko, ano ang sekreto mo sa buhay? Matindi ang backer ko. Ang backer ko ay ang ama ko sa langit. Kahit saan siya mapapuntang bansa, siya ay nagiging CEO ng mga shipping line. Napapunta siya sa Singapore, napapunta siya sa Japan, at laging kasama niya ang may-ari ng kumpanya. At ang sabi niya, hindi ko alam kung bakit ako'y sinasama ng may-ari ng kumpanya, pero ang alam ko, dahil kasama ko ang Panginoon, ang mga tao sa paligid ko ay lalapit ng ating Panginoon. Kaya kapag natuklasan mo ang susi sa iyong buhay, ano ang susi? Manalangin. Dahil maraming pagkakataon, binabasa mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo ito maisabuhay. Pero sa oras na ikaw ay nanalangin, ipapakita ng Panginoon ang kagandahan at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos so that when you face the battle in life, mauunawaan mo yung bawat salita na iyong napag-aralan, ito na pala yung tinatawag na napakadapat na application ng aking buhay. Hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para mag-examination sa papel. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos on our daily basis on how you will approach people, on how you will face problem, on how ay sa buhay ang salita ng Diyos that you will continue. Huwag kang mapagod. Kapag ikaw ay napapagod, ito ay isang sinyales na nabubuhay ka sa laman. Hindi mo kailangan maramdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kailangan mo, panaligan ito. Pagpapakiramdaman mo na mahal ba ako ng Panginoon, malapit ba ako sa Panginoon, laman yon. We walk by faith and not by feelings. We walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by our knowledge. But we walk by faith. And faith is believing that God is. At ang pananalig ay paniniwala na ang tumawag sa iyo kailanman ay hindi nagkamali sa iyong buhay. Huwag mong sasabihin na ikaw ay apostle na, retire na, o ikaw ay bata pa. Anumang edad ng iyong buhay, pwede kang pagpalain ng Panginoon. Ang nagiging problema lang, ayaw mong sundin ang boses ng Panginoon. Dahil sa oras na sundin mo ang boses ng Panginoon, ang pagpapala ay susunod sa iyong buhay. Sa pagsunod, maraming mahihirapan. Dahil alam mo bakit? Laging titingnan niya yung kapasidad niya. Laging titingnan niya. Kung titingnan natin, si Elijah, sabi ng Panginoon, umalis ka dyan, pumunta ka sa Sarephat. Do you know the meaning of Sarephat? The word Sarephat means it is a place of purification. Dahil sa Sarephat, ito ay lugar na kung saan tinutunaw ang mga metal. So sa madaling salita, when we are put into furnace, when we are put into trials, doon tayo nililinis ng ating Panginoon. Dahil sa panahon na hindi dumadating yung panalangin mo, doon ka nagdududa sa Panginoon. Sa panahon na sunod-sunod na problema, ang sabi ng isang kapatid sa Prayer Mountain nung kami umakyat ng tinatawag na Monday Fellowship, ang sabi niya, Pastor, nagkatotoo yung pinaniwalaan natin. Ang sabi niyo, laging lumabas sa aking bibig, naalala niyo, Pastor, magagandang salita. Pero sa gitna ng paglabas sa bibig, magkakaroon tayo ng maraming pagsubok, pero mas malaking pagpapala. Ang sabi niya last Friday, Pastor, alam niyo, may isang lumapit sa akin, pinapustisuhan ako up and down. 30,000 libre. Pero bago ako mapustisuhan, nagkalagnat ako ng 1 linggo. Dahil lagi mong tatandaan, sa oras na malaki ang pagpapala na parating sa iyong buhay, malaking problema din muna ang darating sa iyong buhay. Hindi pwedeng manalo ka sa isang labanan na ikaw ay champion agad. Hindi pwedeng ikaw ay magtagumpay, dadaan ka muna sa ligligan because the testing of your faith is the testing of your character. The testing of your character, you may lose your wealth and you lose nothing. You may lose your health and you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Kaya nga sa panahon na dumadaan ako sa mga matitinding pagsubok, natutunan ko na naitikom ang aking bibig, na huwag ako manisi, natutunan ko na manalangin sa Panginoon. At maraming pagkakataon na ako'y nananalangin sa Panginoon, hindi ako tinutugon ng Panginoon. Pero at the end of the day, what I learn ay magpasalamat pa rin sa Panginoon. Because what the Word of God saith, be joyful when I have a blessing. Be joyful na kapag maganda ang tinatakbo ng aking buhay. But the Word of God saith, be joyful at all times, in everything, in every season, in every endeavors that I have, that I will
rejoice in the Lord. Hindi ka lang magsasaya. Tandaan mo sa buhay, may mga tao na nandyan sa'yo for a reason. There are people in your life that God will send for a reason. Yung mga taong dadali ng Panginoon sa panahon ng merong tinatawag na kadahilanan sa buhay dahil unang-una, kailangan ka nila o magiging instrumento sila ng Panginoon, it is just for a season. Darating ang mga tao sa buhay mo dahil unang-una, they will be God's instrument para ikaw ay mahubog, lumago. Remember, maturity is not about your age. Ang maturity, hindi porket ikaw ay 20 taon, 30 taon, 40 taong nasa simbahan, you are mature enough. No. Maturity is not based on your age. But maturity is based on the responsibility and problem that you are facing. Ang pagiging mature na tao, magiging mature na Kristiyano, hindi dahil sa ikaw ay laging perfect attendance, kundi paano mo kinakaharap ang bawat labanan mo sa buhay na merong pananalig ka sa Panginoon. Na dumaan ka man sa bingit ng kamatayan, hindi magbabago ang iyong pag-uugali na laging makikita ka pa rin na masiyahin sa simbahan. Na makikita ka pa rin na kahit walang-wala kang pera at puro utang ang laman mo, sa tinatawag na iyong pitaka, ikaw ay mapagbigay pa rin. At dahil ikaw ay natagpuan ng Panginoon na tapat, sa panahon na pinaka-lowest na punto ng iyong buhay, doon dadaloy ang pinakamalaking himala ng ating Panginoon. From the season of waiting to the season of harvesting. From the season of weeping to the season of rejoicing. Yung panahon na pinagdaraanan mo, it will be not your lifetime. Those are just a season that God is using so that there will be a refinement ng iyong pag-uugali. Ako bulok ang aking pag-uugali. Hindi ko sinasabing maganda ang aking pag-uugali. That is why I am saying, trust the process of God. Hindi ka pinarurusahan ng ating Panginoon. Ikaw ay inihanda ng ating Panginoon upang sa pagdating ng pagpapala, mapapangasiwaan mo ito ng mabuti. Huwag mo kayong kita yung ginagawa ng ibang tao. Kaya ang pinakamahalaga, bumabad ka sa presensya ng Panginoon. Have a habitual relationship with God. Talk with God as often as you can. Makipag-usap ka sa ating Panginoon at makikita mo sa iyong buhay, your test of character, doon mo makikita na kaya pala hinuhubog ng Panginoon yung pag-uugali mo. Because blessed are the meek, for they shall inherit what? The earth. So kapag ikaw ay mapagkumbaba, hindi ka pinapansin ng mga tao sa paligid mo, hindi ka na-appreciate, it's okay. Ang pinakamalaga, magpakalakas ka sa ating Panginoon. At makikita mo, yung mga tao sa paligid mo, ang babaguhin ng Diyos. Pero bago sila baguhin ng Diyos, ikaw muna ang babaguhin ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay wasak na, that's the time that the rebuilding will start. Isang bagay ba po na ginagamit ng Panginoon for us to refine is the church. Tandaan po natin sa simbahan, hindi ka lang basta you are an attendee or a worker, but the church, through the process, dadaan ka sa tinatawag na discipleship. Dahil tandaan mo, hindi kailangan ng simbahan ng talento mo. Hindi kailangan ng simbahan kung sino ka. Ang kailangan ng simbahan, yung magandang pag-uugali mo na kung saan ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. I'll rather offend man rather than to offend God. Talentado ka nga. Wala ka namang salita ng Diyos sa iyong buhay, then it's nothing. So what will be the difference? Na ikaw ay mahusay tumugtog, na ikaw ay mahusay sa isang ministeryo, kung wala kang relasyon sa Panginoon at pagbabago ng Panginoon, then you are a prideful people, and the Word of God saith that the Lord resists the proud and He promote the humble. Kailangan po natin kababaan. It's not about the talent, it's not about the gift. A gift and a talent without the Holy Spirit will be dangerous. Ang isang regalo, ang isang talento, ang isang pagpapala na wala kang kapuspusan ng banal na Espiritu, it will destroy you in the long run. Ang lahat ng ito ay hindi magiging beneficial sa iyong buhay. Kaya ikaw ay hinuhubog ng simbahan, tandaan po natin, sa pagtutuwid, sa pangangaral ng salita ng Diyos, because the Word of God, ang sabi ng Jeremiah 23 verse 29, the Word of God is like a fire and a hammer. Pag nasaktan ka sa pangangaral ni Pastor, sabihin mo, salamat sa Panginoon at mahal na mahal ako ng Panginoon. Kaya ka nasasaktan dahil may mga bagay pang kailangan baguhin sa iyong buhay.
Kaya ka nasasaktan dahil buhay pa ang iyong laman. Pero kapag ikaw ay patay na at ang Panginoon ay buhay sa iyong sarili, ikaw ay hindi na magre-react. Sa halip, ikaw ay magpupuri sa ating Panginoon. At the more na nagpupuri ka sa ating Panginoon, the more na babaha ng pagpapala sa iyong buhay. At makikita mo, mamaya sa iyong bahay, meron na nakahanda na tanghalian sapagkat naipo mo ang puso ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, ang isang tinatawag na ubas, bago maging isang wine, ito'y dumaraan sa tinatawag na ligligan. Ang isang diamante, bago ito maging isang diamante, ito'y isang ordinaryong bato na kung saan ito ay dinevelop. Kaya ang isang tunay na Kristiyano na dumaraan sa matinding pagtutuwid, matitinding pagliligligan, you are more than a precious rubies, ang sabi ng salita ng Diyos. You are more than gold. Dahil lagi mong tatandaan, dumaraan ka sa ligligan so that God is moving you out from paycheck to paycheck. God is moving you out mula sa complacency na okay na ako, na nabubuhay ko naman ang aking pamilya. Alam mo, sa oras na marinig mo ang salita ng Diyos, huwag mo ipagpasabukas ito. Sa oras na marinig mo ang boses ng Panginoon, gawin mo ito. The more that you delay yung salita ng Diyos at yung mensahe sa iyo ng ating Panginoon, the more that God becomes silent in your life. Because one of the weapon of the enemy is procrastination. Mamaya na lang ako mananalangin. Mamaya na lang ako magbabasa ng Biblia. Sa susunod na lang ako atin ng Sunday, marami ba namang Sunday na parating eh. But my question unto you, mamaya kaya, buhay ka pa kaya? Bukas kaya, ibuhay pa kaya? The more na dinedelay mo ang pagsunod sa Panginoon, the more na ipinapakita mo kung gaano ka karebelde sa ating Panginoon. Pero sa kabila noon, hindi nagbabago ang pagtingin sa iyo ng ating Panginoon. Pero huwag mong sayangin ang bawat oras na narinig mo ang salita ng Diyos, baguhin mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong buhay. At kapag nabago ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong buhay, magiging karapat-dapat ka sa bawat pagpapala na inihanda ng ating Panginoon. Hindi ka para lamang sa tinatawag na pangrenta ng bahay. Hindi ka karapat-dapat lamang para sa ikaw ay laging sumasakay sa jeep o sa tricycle. Sumasakay kayo dyan ngayon para makita mo ang kabibahan ng iyong buhay na dati ako lamang nakakasimba, pero dahil binigyan ako ng Panginoon ng sasakyan, kasama ko na ang apo ko, kasama ko na ang asawa ko, kasama ko na ang mga katrabaho ko, sapagkat ginagamit ko ang pagpapala para sa isang dahilan na para parangalan ng Panginoon. How do you manage your blessing? Paano mo pinangangasiwaan ang iyong mga pagpapala sa iyong buhay? Pangisawaan mo ito ng tapat. Dahil kapag napangasiwaan mo ito ng tapat, ang pagpapala ng Diyos ay susunod sa iyong buhay. At kung atin pong titingnan, ang ginamit ng Panginoon para pagpalain si Elijah, sino daw po? Yung balo. So makikita natin yung balo, literally and naturally, wala siyang kakayanan. Dahil ang sabi doon, yung pagkain nga ng aking anak, hirap na ako, huli na nga namin itong kakainin eh. Diba? Pero sa kabila noon, tandaan po natin, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ang Diyos hindi tumitingin sa kalagayan mo sa iyong buhay. Ang pinili ng Diyos, hindi yung matatalino, ang sabi ng 1 Corinthians 1 verse 25. Hindi pinili ng Panginoon yung mga malalakas. Ang pinili ng Panginoon na ikaw na makasalanan, ikaw na mahina, ikaw na walang kwenta, sapagkat gusto ng Panginoon na makita ng mga tao sa buhay mo ang kadakilaan ng Panginoon na kapag siya ang gumamit sa iyong buhay, magiging kakaiba ang iyong buhay. Imagine natin, balo gagamitin ng Panginoon. Imagine natin yung balo, ang sabi agad ni Elijah, do not fear, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung ano ang laman ng iyong bank account. Darating ang panahon, darating sa simbahan yung mga taong maraming utang, yung mga taong masasama ang pag-uugali, yung mga taong hindi mo maunawaan yung kanyang pinagdaraanan na kasalanan. Pero mula sa mga taong iyon, maaaring ikaw ang kinakausap ng ating Panginoon. Ikaw ang babaguhin ng ating Panginoon para maging karapat-dapat, para itanghal ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa iyong kasalanan, tumitingin ng Panginoon sa magandang kinabukasan mo na kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay nagbalik loob sa ating Panginoon, ikaw ay kayang-kayang gamitin ng Panginoon at makakalimutan mo ang iyong mga nakaraan sa iyong buhay. Daan mo kapatid, kung ikaw ay walang pera, ikaw ang pinakagagamitin ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of James chapter 2 verse 5, pinili ng Diyos ang mga mayayaman? Hindi.
Pinili ng Diyos ang mga sikat? Hindi. Ang sabi ng James chapter 2 verse 5, God chose the poor of this world to be rich in faith. Pinili ng Diyos ang mga taong salat sa pera. Maaring ngayon ikaw ay maraming utang, pero tandaan mo, kaya ka maraming utang dahil pinagkakatiwalaan ka. At doon sa pagtitiwala sa iyo ng mga nagpautang sa iyo, huwag mong sayangin ang pagtitiwala nila sa iyo. Sa oras na ikaw ay pagpalain ng Panginoon, huwag mo munang isiping magbakasyon. Huwag mo munang isipin na bilhin yung mga bagay na magaganda sa iyo. Bayaran mo muna yung mga pagkakautang mo so that they will believe that you are truly blessed. Tandaan mo kapatid, ang utang ay magtatapos. Ang kakapusan ay magtatapos. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon ay magpapatuloy sa iyong buhay. He will sustain you that my God, kaya nga napakahalaga na may relasyon ka sa Panginoon eh. Hindi sinabing my job, hindi sinabing my business. Tandaan po natin mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, my God shall supply all my needs. Not according to my bank account, not according to what I inherit, but the Word of God is so clear, according to His riches in glory in Christ Jesus. Meron po bang ubos ang pagpapala ng ating Panginoon? Walang ubos ang pagpapala ng Panginoon. Pero bakit hindi ko natatanggap ang pagpapala? Dahil kulang ako sa babad sa presensya ng Panginoon. Kapag ako'y bumabad sa presensya ng Panginoon, dadaloy ang karunungan, dadaloy ang kapayapaan, dadaloy ang ideya sa aking buhay. At ito'y aking hahakbangan. Ako'y magnenegosyo. Ako'y magtatrabaho hindi para maging tauhan. Ako'y magtatrabaho para maging CEO. Ako'y magnenegosyo hindi para malugi. Maaring ikaw man ay nalugi, hindi ibig sabihin na ikaw ay talunan. Kaya ka nalugi dahil kailangan meron kang natutunan sa iyong buhay na huwag kang magpapautang kapag ikaw ay nagnenegosyo sapagkat ang mga tao ay mangangako, pero sa kabila ng lahat, ikaw ay patuloy na bumangon at huwag kang manatiling lugmok. Hindi ka nilikha ng ating Panginoon sa pagtatapos para lamang maging tapakan. Hindi ka nilikha ng ating Panginoon para lamang maging pamunasan. Nilikha ka ng ating Panginoon para ikaw ay maging ulo at hindi buntot. Nilikha ka ng ating Panginoon upang sa kahihiyan ng inyong pamilya, ikaw ang magkakaroon ng paglilinis sa pangalan ng inyong pamilya. Because always remember, a good name is better than a precious ointment. A good name is better than riches, so that you can redeem the name of your family. And when you redeem the name of your family, maaaring sabihin nila, ayan na naman, puro pamilya yan naman loloko eh. Tandaan mo, tapos na yun sa panahon mo. Because old things has passed and old things become new. Hindi ka na yung galing sa tinatawag na generational curse ng pamilya nyo. Ikaw na ay bagong lahi na nagmumula sa ating Panginoon na kung saan sa iyong lahi ay mag-uumpisa ang ating Panginoon na wala na magkakaroon ng diabetes sa iyong pamilya, na ikaw ay hindi na mamamatay at the age of 40 years old, at the age of 50 years old. Ang Diyos ang mag-uumpisa ng panibago sa iyong pamilya na magiging mahaba at pinagpala ang iyong buhay, na ikaw ang lalabas na sa iyong bibig. It is words of encouragement. It is words of truth. It is the voice of God that you will always say in your life na ang Diyos ay napakabuti, na hindi nagkulang ang Panginoon. Huwag mong tingnan na ang Diyos ay nagkulang sa iyong buhay. Huwag mong tingnan na limited lamang ang resources ng Panginoon sa pagtatapos. In the book of Exodus chapter 4, verse 1 to 2, at ang sabi ng Biblia, I remember when Moses asked God. Anong sabi doon, Sister Aren? Then Moses answered the Lord and said, what if they will not believe me? Marami sa atin nagdududa eh. Paano ako nila paniniwalaan? Paano ako makakapagnegosyo? Wala akong karanasan. Paano ako magiging attorney? Paano ako magiging doktor? Paano ako magiging engineer? Paano ako magiging dentista? Sa aming bahay, hindi nga ako mapaaralan, hindi nga ako mapabaunan ng aking nanay. For they may say, the Lord has not appeared to you. And in verse 2, I like this. Ang Panginoon sinagot si Moses, hindi kasagutan. But God returned the question to Moses. Ang sabi ng Panginoon, and the Lord said unto him, what is in your hand? Hindi sinabi ng Panginoon, maunlad ka. Hindi sinabi ng Panginoon kung ano ang meron ka. Ang sinabi ng Panginoon, ano ang meron ka sa iyong buhay. Maaring puno ka ng utang. Maaring puno ka ng karamdaman sa iyong katawan.
Hindi mahalaga yung pinagdaraanan mo. Ang sabi kay Moses, you have the staff. Use the staff. Para ang Pharaoh ay maniwala na ikaw ay aking pinadala. Yung iyong pagkakautang, yung iyong pagkakasakit, yung pagkakagulo ng iyong pamilya, kung ano ang natitira ka sa iyong buhay, ang sabi dun sa babae ni Elijah, ano ang meron ka? I just have a few bread. A few, yung tinatawag na panggawa ng tinapay. Feed me. God is saying unto you, trust God no matter what you have. Magtiwala ka sa Panginoon, ano man ang meron ka, kahiyan ang meron ka. Hindi yun ang meron ka. Ang meron ka ay ang Diyos sa iyong buhay. At kapag meron kang Diyos sa iyong buhay, isasaayos ng Panginoon ang iyong buhay. At kapag sinaayos ng Panginoon ang iyong buhay, magugulat ka na lang. It's not by might. It's not by my power. It's not by my ability. It's not who I am. Because who you are, it what is important in my life. Magugulat ka, maaring ako ay matanda na, pero kayang-kaya akong gamitin ng aking Panginoon. Kayang-kaya akong magtayo ng negosyo ngayon. Wala man akong pera, pero meron akong Diyos sa buhay. Kaya bibigyan niya ako ng karunungan, bibigyan niya ako ng kapangyarihan, bibigyan niya ako ng kaparaanan, at ang Diyos ang magbubukas ng pintuan ng koneksyon so that I will have napuhunan sa aking buhay. Hindi mahalaga on how you are expert you are. Ang mahalaga, when you have God in your life, one touch of God in your life, isang hipo lamang ng Panginoon sa iyo, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para isa sa makapagtayo ng simbahang ito. Huwag mong tingnan na retired ka na. Ang Diyos hindi nagre-retire sa pagpapala sa buhay mo. Huwag mong tingnan yung kapasidad mo. Ang tingnan mo yung kakayanan ng ating Panginoon. Ang tingnan mo yung kalakihan ng Panginoon. Don't look on the bigness of your problem. Look on the bigness of your God. Bilang pagtatapos, ang sabi ko sa mga nakaraan, Panginoon, lagi ako nananalangin, same prayer na ginagawa ko. Pero bakit laging kulang ang simbahan, Panginoon? Nakapangaral ako sa iba't ibang mga pangangaral, and me and my housewife, ang aking asawa, nakaipon kami ng mga love offering. At darating ang cheque na puputok, 167,000, kulang pa ng 50,000. Ang sabi ko, hindi man tayo tinugon ng Panginoon, but I see one thing. Hinayaan ng Panginoon na makapangaral ako sa iba't ibang pagtuturuan so that this 50,000 na kailangan ng ministeryo, ako mismo ang makakapagbigay. Sometimes, hindi ka tutugunin ng Panginoon base sa hinihingi mo. Pero hindi mo namamalayan na inihanda pala ng Panginoon yung pangangailangan mo several weeks ago. Don't look on your problem. Look always on the bright side. Laging tingnan mo, malaki ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Hindi ka mananatiling nagtitiis ka lamang sa buhay. May panahon na pagtitiis para mahubog sa iyo ang pasasalamat sa Panginoon. May panahon ng kakapusan para makita mo na ang Diyos ang hindi nagkukulang sa iyong buhay. Dakilang Ama, sa oras at sandaling ito, kailanman hindi ka nagkulang sa aming buhay. Lord, open up our eyes upang makita po namin hindi yung kakapusan, hindi yung problema, kundi ang makita namin, Panginoon, sa aming buhay, kung gaano ka kalaki sa aming buhay. Ang makita namin, Panginoon, itong mga pinagdaraanan namin, ito isang magiging buhay na patotoo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, tanggalin mo nga po ang panlalabo ng aming mata. Isaayos mo nga po ang tinututukan ng aming mata, Panginoon. Na laging tingnan namin ay ikaw lamang, Panginoon, so that we will never be distracted of the problems that surround us, O God. Lord, teach us, O God, to appreciate those small things, O God. Lord, teach us, O God, to see your fullness in our life. Change our mind, change our heart, O God, and give us a new spirit, O God. Kami magsasalita, Panginoon, sa mga tao dahil, Panginoon, kami iyong sinasamahan at ang aming bibigay hindi mapipigilan sa pagdedeklara ng katotohanan. Panginoon, payamanin mo nga ang bawat isa. Alisin mo po ang tinatawag na kasapatan at kakulangan sa kanilang buhay. Alisin mo nga po, Panginoon, ang pita ng laman na kung saan ang mga kasalanan ang naghari sa aming buhay, O God. At ikaw lamang po ang maghari sa amin, Panginoon, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus
At ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon.